magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Wednesday, February 9, 2022. So nandito tayo sa CM Recto. Ayan, kung makikita nyo, ayan po yung ating LRT station. Lang number 146. Kasama po natin ang District 1 and 2, 3 and 4. So Team Dilanter and Team Aguila yung nandito. Combine yung ating team ngayong araw na to dahil yung sasakyan ng ating sinasamahan na Team Aguila is nasiraan yung kanilang sasakyan. So ayan, nabutan natin dalawang sasakyan po nandito mismo sa kalsada. Isang CRV at itong Corolla yata to, Accord pala. So naiwanan na po ng notice. Pasado na po ng club. May patay kasi yan, sir. May patay ko, kalapatay lang. Toyota. Unattended na dito po pinarada mismo sa may gitnang kalsada na to. Daanan po ito ng Recto North Entrance. Lang number 144 at ayan, makikita po niyo unattended harap. Gitna at pinakalikod ay wala pong katao-tao at wala yung driver. Ayun si kuya hinahabol. Kaya lang lalagyan na po ng clamp mga kanaon. Bawal dito, kuya. Bawal po dito. Kaya nga may side tayo. Nabuhay din ito, mahaba to. Bawal dito. Saan? Saan kukunin yan? So guys, ayun po makikita po ninyo mabuhay lane no parking. Pagkaparada pa lang po ni kuya at ayun po signage meron dito. Alright, rinsa natin yung clamp number 001 na natandod po. Dapat likod po ang pagkakaparada nasa bangketa po mga kano. Dapat po ng simbahan. Asan yung driver nito kuya? Ha? Asan yung driver? Nasa simbahan lang sa loob. Ay, ako. Sa loob lang yung simbahan yan. Sa loob lang yan, no? Simba lang po yan. Isim lang po. Bawal kasi lang dito. Bakit na po ito? Dali lang yun. Ayun, kung makikita po ninyo yung pagkakaparada ng sasakyan ay bangketa po. Alam naman po natin lahat na ang bangketa is daanan ng ating mga kababayan para sa mga tao. Ay, kung makikita po ninyo yan po yung ating signage, clamping zone. Kaya yan po naklamp po yung sasakyan ni nanay. Nasa bangketa po mismo. Kita nyo naman po nag-iisang sasakyan, siya lang po yung nakaparada doon. Sa labi nyo pa rin po tayo, malapit na po tayo sa Bulacan Street mga kano. Dito po mga puro jeep po yung inaabutan natin. So nagkataon naman po na may mga driver. Hinahayaan lang po ng ating team pagka may driver po at alisin naman kaagad. Yan, isang jeep po 142. Nakalagay na. Sumiyar lang po. Sumiyar lang po yung driver na ito. Gaan lang pong biyahe. Yun lang ko yan. Kaya lang umalis na po yung pwede nyo kausapin. Na yan, sir. Hindi na pwede yan. Pwede yan. Galing lang doon, nakatram lang yan eh. Ngayon lang namin kinuha yan eh. Nakatram lang yan. Kagagaling lang yan.
Ayaw mo makinig eh. Oo nga. Ano gagawin? Pakita mo yung resibo mo kung talagang makababayad ka na. Pupunta ka ito, dali mo yan. Dali mo Di yung ba resibo. sinira yung cam dyan? Dali mo yung resibo, dali mo po. Sabi mo, naklap ka na ng mga kababayan ko lang. Kalabayan lang lang. Kaya nga, pakita mo yung Akin na yan, resibo. akin na yan. Pati yung resibo. Pati yung Kanina resibo. ko pa sinabi sa'yo eh. Binayaran Saka may namin yan ticket eh. yan, boss. Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Bakit Naiintindihan mo? may ticket kayo? May ticket din kami dyan eh. Saka may ticket. O, pakita nyo lang ha. Hindi, itong Ano galing kasi, yung dahil sa'yo wala lang kumain sa sasabihin, Cavite ako Dali mo yan. Tigil ka na. Dalhin mo yan, dali mo yung resibo kung talagang kababayan ka. Para Hindi, kumain lang ako dyan sa bahay. Ah, kuya, dito walang naninikit dito sa lugar na yan. Eh, kumain lang siya dyan, boss. Kumain lang siya ako. dyan, pero may ticket siya. Kumain din ako doble yun. Sa may ticket naman sa video. Pagkakain. Kaya gagawin na ako. Wala, ito lang namin kayo ko yan. Sayos ko na lang ispunta namin. Ito namin. Visit ka kasi. Wala, yan ang inakakaano. Oh, si Mayor pa yung sinisisi nila. Para kayo hindi mga tao. Alam mong Kakalin lang namin siya. Tumatay lang ako dyan. Wato lang, wato lang. Galing pa lang doon yan eh. Alam mo bawal. Wato lang sa. Hey, galing ako doon sa Praskain. Dinala ko lang kumain lang. Alam mo bawal dito. Bawal nga, pero kumain lang ako. Dali lang kami kumain. Hindi maganda yung kondisyon eh. Kakakain ko lang, kumain pa ako. Paano kumain? Pupunutin ko yung tayo ko doon dapat. Kita. Dapat kung magtatanong muna kayo. Pwede naman tirahin ko yan eh. Sisirain mo. Kuhan kayo, para wala ka lang naikot eh. Yung mas maganda, sirain mo. Ito natin kung ano mangyayari. Para kayo walang isip eh. Kumakain lang ang tao eh. Kuhan ko bagal. Gawin ko yan dyan, may ticket kami dyan. Anong problema mo kaya? Hindi yan, kumakain ako. Diba, galing pa yung sakram. Kagagam lang yun, binaya namin 5,000. Club, 5,000. Tinira yung cam doon sa isang driver. Yung magkaba namin, magkaba operator ko, naklam yan doon, tinira ng driver, yan tinubot ng 5,000. Kasi natira nga, tinira nga ng driver. Katutubos lang yan, yung operator ko umuwi. Bawal nga dyan, tumahay pa nga ako. Dapat nagtatanong, pupunutin ko yung tayo ko para magtakbo lang doon. Mo kami pinasukoy ko yan. Tumahay nga ako eh. Nasa bawal ka nga eh. Sa bawal ka, abiling ko sa bawal. Dapat nagtanong muna kung Kailangan tanong ko sa'yo. Alam mo bawal dito. alam mo nga bawal, tumatay nga ako, may ticket din kami. Oo, dadaling ko yung ticket pati yung resibo para anong pangalan nyo kasi papang ko kayo kung dapat pangalan nyo para matangko kayo. Reklamo ko yun. Reklamo mo. Para kayo magtawag. Ano, tumakapagdate ko na yung residente. Ganun palang kurman nyo. Grabe pa pa yan. Sige, sirain mo. Sirain. Sirain mo. Sige. Malaman natin kung ano. Hindi naiintindihan ni Kuya. Sinabihan na siya, yung ticket niya, kung naklam siya nung nakaraan o kahapon, ipakita niya yung ticket niya doon sa office. Tapos dalhin niya yung notice na nabigay sa kanya para mabigyan siya na for consideration. Kaso hindi naiintindihan ni Kuya kung ano yung, siguro bugso lang ng damdamin kasi naklam ko nakaraan. Pero dapat, kasi siya nakikinig, mabuti na lang yung asawa ni Kuya, nakinig. Pero siya, hindi, parang nakainom yata sir eh. Hindi naman. Hindi naman. Ano lang yung sinasabi niya kasi na hindi naman siya yung tumubos doon.
sinira yung dating driver, yun daw ang nanira ng clamp, kaya pinabayaran sa kanya yung ano niya na ano, yung penalty, kasi bawal naman talagang tanggalin yung clamp natin. At pag nasira yon, eh, may babayaran pa siyang doble. Kaya yung operator niya, tumubos daw yun ang clamp. Ayun, si Sir, nasa bawal, alam niya rin naman na bawal, pero pumarada siya. Marami na tayo nagiging dahilan, pero tandun pa rin siya sa bawal. Alam niya na bawal, kaya siya inuli. Kaya pinapapunta natin sa office.